Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa ating daily devotion ay makikita sa unang hari, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Maraming dayuhang babae ang iniibig ni Haring Solomon bukod pa sa anak ng Faraon. May mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edometa, Sidonio at Heteo. Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babae ito. May 70 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ng ama niyang si David, sumamba siya kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonio, at kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Sa pamamagitan nito, nakagawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David. Yan lang po, maraming salamat. Purahin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ay makikita sa unang mga hari, chapter 11, verses 7 to 12. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh, at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 11, verses 13 to 18. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkan alang-alang sa aking lingkod na si David, at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod. Pinahintulutan ng Panginoon na may kumalaban kay Solomon. Siya ay si Hadad na taga-Edom, na mula sa angka ng isa sa mga hari ng Edom. Noong una, nang nakipaglaban si David sa Edom, si Joab, na commander ng mga sundalo ni David, ay pumunta roon sa Edom para ilibing ang mga namatay na sa labanan. At nang naroon na siya, pinatay niya at ng mga tauhan niya ang lahat ng lalaki sa Edom. 6 na buwan silang nanatili roon. Hindi sila umalis hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga lalaki roon. Pero si Hadad, na bata pa noon, ay tumakas papunta sa Ehipto kasama ng ibang mga opisyal na taga-Edom na naglingkod sa kanyang ama. Umalis sila sa Midian at pumunta sa Paran, at kasama ng ibang mga taga-Paran, pumunta sila sa Ehipto at nakipagkita sa Paraon, ang hari ng Ehipto. Binigyan ng hari si Hadad ng bahay, lupa at pagkain. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa 1 King chapter 11 verse 19 to 24. Nagustuhan ng Faraon si Hadad, kaya ibinigay niya ang hipag niya kay Hadad para maging asawa nito. Kapatid ito ng kanyang asawang si Reyna Tapenis. Kinalaunan, nanganak ng lalaki ang asawa ni Hadad at pinangalanan nila siyang Ginobat.
Si Tapenis ang nagpalaki sa bata roon sa palasyo. Tumira ang bata roon kasama ng mga anak ng Faraon. Nang naroon na si Hadad sa Ehipto, nabalitaan niya na patay na si David at si Joab, na komander ng mga sundalo. Sinabi ni Hadad sa Faraon, "Hayaan niyo na po akong umuwi sa aking bansa." Nagtanong ang Faraon, "Bakit? Ano pa ba ang kulang sa iyo rito at gusto mo pang umuwi sa inyo?" Sumagot si Hadad, "Wala po, basta pauwiin niyo na lang po ako. May isa pang tao na pinahintulutan ng Diyos na kumalaban kay Solomon. Ito ay si Rezon, na anak ni Eliada. Lumayas siya sa kanyang amo na si Haring Hadadezer ng Soba, at naging pinuno siya ng mga rebeldeng tinipon niya. Nang matalo ni David ang mga sundalo ni Hadadezer, pumunta si Rezon at ang mga tauhan niya sa Damascus. Sinakop nila ang lugar na ito at doon tumira." Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa gabing ito ay nakita sa Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 30. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang sinasabi. Naging hari si Rezon ng Aram at kinlaban niya ang Israel. Naging kalaban siya ng Israel habang buhay pa si Solomon. Dinagdagan pa niya ang paguluhan ng ginawa ni Hadad sa Israel. Isa pa sa kumalaban kay Solomon ay si Jeroboam na isa sa mga opisyal niya. Galing siya sa lungsod ng Serida at Ephraim. Ang ama niyang si Nebat ay patay na, pero ang kanyang ina na si Roa ay buhay pa. Ito ang nangyari kung paano siya nagrebelde sa hari. Pinatabunan noon si Solomon ng lupa ang mababang bahagi ng bayan ng ama niyang si David at pinaayos ang mga pader nito. Maabilidad na tao si Jeroboam, at nang pansin ni Solomon ang kanyang kasipagan, itinalaga niya itong tagapagmahala ng lahat ng tao na pinilit magtrabaho mula sa lahi ni Ephraim at Manase. Isang araw habang palabas si Jeroboam sa Jerusalem, sinalubong siya ni propetang Ahiya na taga-Sielo. Bago ang suot na balabal ni Ahiya, silang dalawa lang ang naroon sa kapatagan. Hinubad ni Ahiya ang balabal niya at pinunit ito ng 12 bahagi. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Ayan, good morning po. Ang akin pong Bible verse is from the book of 1 Kings chapter 11 verses 31 to 36. No? Ang tagpo po na to ay pag-uusap ni Ahihas and ni Jeroboam. Verse 31. Sabi ni Ahihas kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Semos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad sa aking mga utos. Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak. At ang 10 lipi ay ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng 1 apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang dooy sambahin ako." Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Si Ahias po ay isang propeta, no, na tagapaghatid ng mensahe ni Yahweh kay Jeroboam. Yan. At dahil po sa nagawang kasuklam-suklam sa kay Yahweh ni Solomon, ay ang mga susunod na generation niya ay hindi na magmamana sa kaharian niya, no. So, sinasabi ng Diyos, kumbaga may consideration pa rin, alang-alang pa rin kay David na naging tapat niyang lingkod, na hindi niya aalisin sa pagiging hari si Solomon, alang-alang kay King David na tapat niya. Pero, aalisan niya ito ng malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak. Sa magiging kasunod na ni David, no? Yun. And ano ba yung nagawang hindi maganda ni Solomon? 'Di ba siya ay kilalang pinakamayaman at pinakamarunong, no, na hari, kahit na sa mga susunod pa na hari at saka sa mga dati pang hari. Na nabighani siya sa mga babae, no, sa mga banyaga, foreigner na babae. At yung mga Diyos-Diyosan nun ay nahinahikayat siyang sambahin, no, na ayaw ng ni Yahweh at kasuklam-suklam sa kanya. Yan, maaalala natin na si King Solomon ay nailagay sa pwesto dahil kay David, sa katapatan ni David. Ngayon naman, dahil sa kasalanan naman na nagawa ni Solomon, yung mga anak niya naman o apo ang magdudusa, no. Kasi kung naging tapat siya, hindi mawawala sa lahi nila yung kaharian, no, at ang Diyos ay papapalain sila, ganon, di ba? So ano ba yung aral din na makukuha natin dito, na kahit na sobra-sobra yung karunungan na ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon, no, kung hindi niya iningatan na hindi magkasala sa Diyos, at nagpadala siya sa pagmamahal niya sa mga asawa niya, no, dapat na maging mapagsuri tayo sa ating mga sarili na kung eto bang bagay na to ay gagawin natin, makakalugod ba sa Diyos or kasusuklaman ba tayo ng Diyos. Dito, no, makikita pa rin natin yung faithfulness ng God, no, sa kasunduan niya kay David, no, na sa kabila ng pagiging idolatry at unfaithfulness ni Solomon, no, tumutupad pa rin ang God sa kasunduan nila ni David, no, kahit na yung sabi, even when his people stray from him, it also underscores the importance of Jerusalem as the center of God's covenant with Israel, no, at sa kasunduan niya kay David. Tapos, nabanggit po dito yung lamp before me. The phrase lamp before me signifies the ongoing presence of the Davidic line in Jerusalem, which is a symbol of God's continued presence and blessing, no. Na dito na patuloy pa rin na i-bless ng God yung lahi or lipi ni David, no, alang-alang kay David. Yun po, na kahit na nasuklam siya sa ginawa ni Solomon, magtitira pa rin siya ng isa, no, o maliit lang na bahagi upang magpatuloy pa rin yung blessing ng Yahweh sa lahi ni David. Yun lamang po. To God be the glory. Bye. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Lord, no, na tayo makapagpatuloy sa pagbabasa, no, ng Biblia sa bawat araw. At ito nga ay naging bahagi na ng ating buhay. At sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa 1 Kings chapter 11 na, no. At ang dinalaga po sa atin ay 37 verse 43. So sabi po dito, ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim na iyong pamamahala ang lahat ng lupaing magugustuhan mo, kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos,
Kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gawain magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tutunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako isa sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel. At parurusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayon may hindi ito panghabang panahon. Dahil dito, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam, ngunit kayo nakatakas at nagpunta kay Shishak, hari ng Hipto. Nanatili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Ang iba pang kasaysayan ni Solomon at ang kanyang mga ginawa at ang mga karunungan ay pawang nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang siya mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanyang anak niyang si Rehoboam. So, purihin po yung Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, dito makikita po natin, no, nang dahil dun sa pagtalikod ni Solomon, no, yung ipinagbabawal sa napag-aasawa sa mga banyaga, no, may mga banyagang bansa, no, na hindi pinahintulutan ng Panginoon na maging asawa ng mga Israelita. At ito pa yung ginawa ni Solomon. At dito natin makikita na talagang nahulog sa bitag si Solomon. At ito yung naging dahilan, no, kung bakit nagalit sa kanya yung Panginoon. At sinabi nga na alang-alang kay David, no, isa lang ay yung ititira. So, ibig sabihin yung 10, no, talagang ibibigay ito sa iba. So, dito natin makikita na talagang nasa kapit ng Panginoon, no? Kumbaga, nag-create lang yung Panginoon ng mga magiging kaaway niya at ito ay umusbong na. So, talagang ipinapakita, no, na sa ating pagbabasa ng Biblia, ipinapakita na talagang ang Panginoon ang may control ng lahat, no? Kung kaya't nagkaroon ng mga kaaway si Solomon, may mga tumatayong mga bagong hukbo na hindi na tumatalima sa kanya. Ito ay dahil sa hindi niya pagsunod, no? Na kumbaga yung mga ipinagbabawal na dapat ay hindi po nasundan ito ni Solomon. So, sinasabi na hindi siya sumunod tulad ng kanyang amang si David. So, sa madaling salita, dito po natin nakikita na yung pagsalangsang at hindi natin pagsunod, no, sa mga altuntunin ng Panginoon, maraming bagay yung mawawala. Katulad po ni Solomon, no, mahati yung kingdom na dahil sa kanyang ginawa. So, isang malaking aral sa ating buhay na dapat natin tingnan at pahalagahan na may mga bagay na kailangan nating kailangan natin talagang sundin ang tuntunin ng Panginoon. And God bless everyone.